Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Maulan na hapon. Actually, umaga ngayon. Pero maulan sa labas eh. Ewan ko kung mamayang hapon umuulan pa rin. Bago ako pumunta ng trabaho. So anyway mga kababayan ko, marami nagpaasa sa akin ito eh. Si Ma'am Ashley Mendoza, si Sir Alex, si Sir Mako Mako. Ito yung pinasa sa akin, itong video na to. Ano ba to? Ito yung siga ng Divisoria, no? So, ito siya. Tugug! Tugug! Sayang yung motor. Alam ko kutsilyo. Oh, yan, wag yan. Pulis, yari ka. Okay, dyan yung polis. Sino ka pula? Tanga. Oh, may pulis na. Ay. Tapang din sa polis, ano? Bubo, mga agaw pa ng baril ang pusa. Pagkasa mo na, pagkasa mo na. Ay, gago! Gug! Ah, binugbog na. Hindi kaya mababiolence ako dito sa, ano, sa YouTube. I-ano ko lang, ah. So, may dugo na siya, men. Anuhin natin, sorry ha, medyo anuhin natin ang filter. Mayayari tayo dito eh. Alisan natin yung saturation niya, anuhin natin yung dugo. Papunas ka na, papunas ka na, papunas ka. Tagalan na, papunas ka pulis. Sige, sige. Babanta pa. Mga ako pa ng baril. Ano, no? Siga talaga siya. Meron pang isang clip yan eh. Ano ba yun? Ito yung part 2. Pero meron pa ako isa nakita. Ito na yun. Ito na yung si Boy Siga. So ito yung part 2. Ito yung nasa, ano na siya. Si General Bogo, eh di hindi kayo mga tunay na polis pala. Piki kayo. Di ba piki? Dudurang ko yung mukha mo. Uy, huwag kang ganyan. Buwan bang mukha? Ano ba si Sergeant Albay pala? Si General Bogo, eh di hindi kayo mga tunay na polis pala. May topak ito, men. May topak to. Di ba? Tapos puntahan natin yung ano, yung... Ito yung balita na yan eh. Ano ba yung nangyari dito sa balita? Sapul din sa video ang isang siga sa Divisoria. Nanuntok at nanira siya ng motorsiklo dahil naririndi raw sa mga busina. Nagbabalik si Dave May Abuel. topak ito, men. Nagpambuno ang dalawang lalaking yan ng masapul sa video sa Divisoria sa Maynila kahapon ng madaling araw. Hinabol ng nakaasul na lalaki ang kaaway niya. Itinumba rin ng lalaki ang isang nakaparadang motorsiklo. Kahit may pulis nang lumapit, ayaw papigil ng lalaki. Sinubukan pa niyang agawin ng baril ng pulis. Gago, no? Oh, may pulis na. Habang pinoposasan, sinuntok ng lalaki ang pulis. Nabigla ang pulis sa kagumanti rin ng isang suntok. Nakisuntok na rin ang ilan pang nakakita at ang naunang kaaway ng lalaki. Duguan sa bibig ang sospek ng tuluyang mahuli ng pulis. Ayon sa pulis, bigla na lang nagwala ang lalaki dahil naririndi raw ito sa ingay ng busina ng mga motor at iba pang sasakyan. Gago, no? Po siya nagsimula na aggressively sabihan yung mga tao na huwag silang maingay at nanuntok na po ng mga bystanders. Hanggang sa presinto, agresibo pa rin ang lalaki.
Hindi kayo mga tunay na pulis pala. Piki kayo. Di ba piki? Duduran ko yung mukha mo. Nagtangka pa itong duraan ng isa sa mga pulis at nag-imbento pa ng istorya. Pinapakilala niyang pulis siya. Kaya naman po kung makikita niyo yung mga tao, hindi sumusuntok, tumatakbo dahil alam nila pulis. Kwento ng lalaki, nakasakay siya noon sa jeep at may rider na busina ng busina. Sabi ko, boy, kung nagpapadali ka, lagyan mo ng pakpak para lumipad ka. Aminado ang lalaki na magulo ang isip niya noong mga oras na yon dahil sa kanyang mental health problem. Malungkot sabi pa sa rin daw inyo siya eh. sa pagkamatay ng kanyang ina at ama. Nagsorry naman siya sa mga nasaktan niyang motorista. Pagdusahan mo yan Sa dyan. na ng Moriones Police Station ng lalaki, maharap siya sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sabi sa inyo ang babaw ng pinagmulan eh. Yung kasi sa busina lang narindi ka tapos winasak-wasak mo yung ano. May sa GMA, ito kasi News 5 to eh. Sa GMA News daw, nagpakilala to. Pero dati pala daw itong guard according kay doon sa nagpasa sa akin ng video. Next video tayo mga men. Ano ba itong... ito, napanood ko rin to sa balita. Itong video na to. Medyo nagtaka nga ako dito. Bakit? Pero, Kalma lang, ayok sama. Mag-ayos siya sabi. Kalma lang, Jesus. nagtaka ako nung una dyan. Bakit hindi tinitigil ng jeep? Tabangiya! Pero may purpose pala. Ya, tabangiya! Tabangiya, tabangiya! Gikuhan niya, ala niya! Tawag pulis! Dali! Ulit na ulas! Ulit na ulas! Ulit! Oh, galing na kayo ito, nga! Akala ko nung una hold upper eh. Pulis, kabilang na katanga! Ya, ulong isa ya! Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ano? Ya, tabangiya, tabangiya! Sige, ulas na oh! So, ano ba nangyayari dito? Ano ba nangyayari dito? Ano nga natin? So ito yon yung balita na yon. Ano ba nangyari dito? Sinakal ng isang lalaki ang katabi niyang pasaherong babae sa jeepney sa Davao City. Davao pala. So ito yon. Kalma lang, ayok sama. Mag-ayos siya sabi. Kita ang pananakal ng lalaking yan sa 19 na taong Piling gulang may na babaeng ganun din to. pasahero at papunta lang sana sa trabaho. Agad binilisan ng driver ng jeep ang takbo at huminto sa police outpost. Ayun pala yung purpose nun. Kaya hindi siya tumitigil at binibilisan niya dahil naghahanap siya ng police outpost or police. Ilang kalalakihan ang agad namang umakyat sa jeep para iligtas ang babae. Nagpumiglas ang suspect. Suot naman kasi ni ate. Pero nahatak rin pababa ng jeep at hawak na ng pulisya. Lumabas sa medical examination ng suspect na may mental health problem ito matapos mamatayan ng asawa at nawalan ng trabaho. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa kasong physical injury. Yun din ano. Lumalaga na pa mental health problem dito sa Pilipinas. Ito. Next video. Ito yung kay Wamos, no? Ano ba to? Kaso kami ngayon, ipupuntahan kami ngayon. Nagtatanong kami kung paano yung magpa-DNA test. So alam nyo naman sa ganyan, hindi pa namin alam kung paano. So kaya nakabihis kami ngayon, nakabihis ako ngayon dahil yun yung pupuntahan namin. Magtatanong-tanong kami kung paano. No? So yo, what's up mga kamaster, Don Wamos nga pala. Ngayong araw nakabihis nga pala kami ngayon dahil aasikasuhin namin about DNA test. Doon sa mga gunggong na mga nagko-comment doon sa viral post ng ibang mga tao, di ba? May mga tao kasing
nagpo-post ng mga picture namin, tapos yung nagupitan si Mitchor, tapos parang ang layo daw ng itsura namin, tapos Ito yung ano no, yung sinasabi nila na sabi ni Wamos na magpapa-DNA kita tapos papakulong kita. yung iba pa, mga nagko-comment pa na magpa-DNA kayo, pustahan tayo, hindi mo anak yan. Diba? Gaano ba kasakit sa magulang yung masabihan ng gano'n na hindi mo anak, 'di ba? So masakit sa akin 'yon, syempre. Oo nga naman, Kasi diba? parang pang-iinsulto na rin sa akin 'yon 'di ba? So syempre, ngayon, sabi Hindi, ko kasi nga doon sa ang problem kasi diyan dati noon, kaya ka nagaganyan ng tao. Pag sinasabihan ka da, 'di ba, lamok or ano, parang tinatanggap mo lang, parang ginagawa mong puhunan pa rin na nakakatawa eh. Kaya siguro namihasa yung mga tao na insultuhin ka ng insultuhin. Para kasing ang nangyayari, tinatanggap mo lang pagka ganon. mga nagko-comment na gano'n, papalagan ko kayo. Magpapa-DNA ako. Okay? Kasi yun yung gusto nyo mangyari. Magpa-DNA ako. Tsaka si Meteor. So, papalagan ko kayo. Basta make sure na yung usapan natin, kung sino man yung mga nagko-comment na gano'n na magpa-DNA, tinatawanan pa. Basta kapag positive na anak ko si Meteor, handa ba kayong makulong? Mapera pa naman yan. Kasi ako hinamon nyo kasi ako Kumbaga parang nananahimik na nga. Tinanong ko, 'di ba? Tinanong ko sa may nalalaman sa batas. May kaso ba diyan? Kasi nung unang medyo nung una, inisip ko, paano magkakaroon ng kaso 'yon? Kasi parang sinabi lang naman magpa-DNA ka. 'Di ba? Pero ang sabi sa akin nung tinanungan ko, medyo may libel diyan. Kasi nag-i-impute siya ng circumstance ng bata. 'Di ba? Actually medyo nakakapikon nga yan kasi dinamay pa yung anak. Merong may sa libel pala 'yon. Kasi yung buhay namin masaya na kami, gumagawa na ulit kami ng mga masasayang content, tapos sobrang viral ngayon ng mga picture, may mga gumagawa ng mga boys na kesyo ganto, kesyo ganyan. So, syempre dapat kung tutusin nga, hindi na sana namin papansinin kaso may mga naririnig-rinig pa rin kami sa iba, kaya sige, pagbibigyan ko kayo, pero make sure na yung usapan natin tama. Di ba? Ulitin ko lang ngayon, nag-aasikaso kami ngayon. Ipupuntahan kami ngayon. Nagtatanong kami kung paano yung magpa-DNA test. So, alam nyo naman sa ganyan, hindi pa namin alam kung paano. So, kaya nakabihis kami ngayon, nakabihis ako ngayon dahil yun yung pupuntahan namin. Kaya ni Wamos yun. Hindi sa akin, nung una kasi, ganito yan hinayaan mo kasi na ganyan-ganyanin ka ng tao. Pangalawa, alam mo naman na maraming nang sa'yo, dapat hindi mo na nilabas yung anak mo Hindi, for me, hindi mo na dapat nilabas yung anak mo kung, hindi, ito real talk, hindi kasing, yes, marami na kasi nanlalait sa itsura mo. 'Di ba? Minsan, alam ko, deep inside of you, Sir Wamos, nasasaktan ka doon pag nilalait ang itsura mo. Pero, ikaw, nagiging sports ka kasi, ang maganda naman sa'yo, naging sports ka, ina-absorb mo yon para lalong, di ba, maging good vibes. Namihasa tuloy yung mga tao. Sana inisip mo, ako, nilalait ako, baka mamaya pati yung anak ko madamay. Sana hindi nyo na nilabas, no? Kung ganun. Or, nilabas mo yung sabi mo lang, nanganak yung asawa ko, pero hindi mo na inano. Kasi, di ba, lahat ng mga ganyan, mga tao, na-stereotype ka na talaga gawin kang katatawanan So, i-expect mo yung mga may kinalaman sa buhay mo, magiging katatawanan Siguro, part of it, dapat responsibility natin bilang public figure yun, 'di ba? May mga reason nga
Kaya nga yung ibang celebrity hindi na pinapakita yung mga anak. Typical yan sa Amerika eh. 'Di ba? Kung meron mang nalalaman tungkol sa mga anak nila dahil na lang sa paparazzi sa ano, pero yung mismong celebrity yung magpapakita sa anak nila, bibihira 'yon sa Hollywood. 'Di ba? Kasi alam nila yung alam nila yung risk eh. Dito sa Pilipinas, maraming celebrity ang nagpapakita ng anak kasi syempre katulad nila Marian Rivera or nila Aga Mula, kasi iniisip nila may potential na maging model na agad yung anak nila. Parang si Chris Aquino nung hindi pa napapanganak si Bimbi nun, kinukuha na agad ng Pampers yun eh. Na maging endorser eh. Si Bimbi. Pero alam mo naman yung kalagayan mo, di ba? Wala namang kinreate na pangit, pero syempre ginagawa ka ng katatawanan sa social media eh. Karapatan mo naman yan na magkaso. Medyo valid naman daw ayon sa pinagtanungan ko. Pero yung nangyaring ganyan kasi sana ka na lang. Wala eh. Sabagay, kaya mo naman talagang kasuhan, di gawin mo. Pero kung lahat ng tao ay magaganyan, lahat yun kakasuhan mo, madugo yun, men. Yes, kaya mo magkaso, no? Pero yung kakayanin mo na pag nagkaso ka, a-attendan mo lahat ng hearing, lahat ng kinasuhan mo. Diba? Wala ka rin peace of mind dun. Sa ganun. Anyway, hindi kayo, gusto kong marinig yung panig nyo dito. Mali nga naman yung nangyari. Kaya lang, syempre, katulad na sinabi ko kanina, kaya niya nang ma-regulate yun sa kanya pa lang eh. Diba? Next video, ano itong pinasa sa akin na to? Yung pinagawa daw yung motor. Tapos na-impound. Wala lisensya, o di impound natin yan. Bakit mo pinaandar na wala ka lisensya? Kahit na. Test drive walang lisensya? Test drive ka sa walang lisensya? Ha? Oo nga. Di ba nagmaneho sa public road? Ngayon walang lisensya yung mekaniko mo. Di bawal. Kahit na hindi ka man pwede mag-testing na wala ka lisensya eh. Ikaw naman ano nyo? Huwag mo gagalawin. Ang masakit niya nagpagawa lang sa kanya. Tapos tinest drive ng mekaniko. Nahuli yung mekaniko ngayon. Impound ka, wala lisensya. Wala eh. Ito yung tinatawag na na technicalities eh. May lisensya o wala? Walang problema yung paggawa. Ang problema namin, nagmaneho yung nyo. Nag-test drive ng walang lisensya? Hindi. Sige, ano rason mo? Papakinggan kita. Oo. Nag-test drive ng motor ng walang lisensya. Kunin nyo na, Askog! Naghahanap pa kayo ng may-ari. Ito motor na to, yung pinapagawa, tikitan nyo yan. Skog, kunin nyo. Hayaan nyo sila. Pakitikitan to. Antonio, tikitan nyo to. Skog, tikitan nyo nga to ng environmental. Yung dirty frontage. Alam mo ng lisensya mo? Wala lisensya, o di impound natin yan. Bakit mo pinaandar na wala kang lisensya? Kahit na. So, next video mga kababayan ko. Ito. Ano ba to? So,
So dito nakikita nyo, winawasak yung mga rebulto, no? Hindi ko alam yung ano nito, yung 'di ba may mga religion na hindi naniniwala diyan sa mga ganyan. Pero yun ay personal preference mo na lang. Pagsasabihin mo na bawal, let's say, kasi may argument na nangyari diyan eh, na ayon sa Bible daw, bawal ang rebulto, etc., etc. 'Di ba? Personal preference mo yun. 'Di ba? Kung gagawin mo yan dyan sa iba, yung aatake ka dyan para anuhin yan, pwede kang kasuhan nito eh, alam ko eh. Yung regarding sa religious belief. Correct me if I'm wrong ha. 'Di ba? I mean, tayo lahat may kalayaan tayo na gawin yung faith natin kung saan tayo komportable or kung saan tayo nagkakaroon ng peace of mind. Ito kasi, ito yon eh. Saan ba yan? Paano ko ba i-explain? Masyado sensitive kasi ito eh, kaya nag-iisip ako ng magandang word eh. Kapag tinanong ka di ba may kanya-kanya tayong paniniwala. Kapag tinanong ka regarding dyan, or hiningi ang opinion mo, sasabihin mo talaga yung gusto mo. Hindi, ayon kasi sa Bible, wag daw gumawa ng rebulto eh, na inanyuan eh. Pag tinanong ka lang naman, di ba? Pero hindi mo na need yun i-rub sa mukha ng iba. Di ba? Or halimbawa, nandito ka ako ay pastor, nandito kayo sa loob ng kapilya ko. Pwede ko sabihin yan. Mga kapatid, yung ginagawa ng iba na yumuyuko sa rebulto, yun po ay masama. Nasa loob kasi tayo ng samahan natin eh. 'Di ba? Or pag nasa labas, katulad ng sinabi ko kanina, kapag natanong ka, syempre sasabihin mo kung ano yung tingin mo. Okay lang yun. Pero yung darating yung point na pupunta ka sa teritoryo ng iba, 'di ba? Kasi ang religion kasi wala naman talagang definitive na interpretasyon 'yan eh. Hindi naman kailangan talaga makokompel ka talagang igalang mo ang paniniwala ng iba. Kasi unang-una, paano mo mapapatunayan ng yung religion mo ay yan talaga yung pinakatotoo? Malamang, sige, syempre, isipin mo, kaya ka nag-join dyan. Yan yung pinakatotoo sa tingin mo. Pero sometimes, yan din naman ang iniisip ng iba doon sa kabila. Wala itong definitive na talagang susundan natin na ito talaga yung sinabi mismo ni Jesus Christ. 'Di ba? Wala naman tayong mapapagbasihan ng gano'n sa Bible kasi open for interpretation sa lahat. 'Di ba? May interpretasyon na ganito. Hindi ito pwede mong ipasok dun sa bakit bungo yung mga ghost hunter? Hindi mo igalang ang paniniwala nila. Yun kasi proven yun na peke talaga. Proven yun na walang basihan. Ang mga religion kasi base nila Bible, iba ang interpretasyon nila dito, iba ang interpretasyon nila diyan. 'Di ba? Katulad nung let's say, yung paniniwala namin sa aswang, sige, latagan mo ako ng evidence. Yung pinagbasihan mo. Wala naman kayong mga pagbasi, kundi kwento lang ng kwento lang ng lolo nyo, kwento ng ganyan. Pero hindi ko sinasabing hindi totoo yung aswang, ha. Every time kasi na may magpapatotoo na totoong aswang, puro kwento eh. Hindi, nakita ko talaga sa mata ko. Marami kasing factor yun na pwedeng na-misinterpret mo yung nakita. Kaya kailangan natin na solid. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing hindi totoo yung pinaniniwalaan nyo. Ngayon, kung ang ilalaban nyo sa facts ay yung kwento ng lolo nyo or kwentong bayan, hindi hindi siya hindi siya pwedeng i-honor. Nagigets yung ibig ko sabihin. Ito kasing mga sa religion kasi,
ang pinag-ano dito, interpretasyon kasi eh. Ito ang interpretasyon nila, Jehovah's Witness. Bawal sali ng dugo, di ba? Interpretasyon nila yun. Katoliko, pwedeng kumain ng dugo. Di ba? I mean, nasasagot kasi nila yon base doon sa interpretasyon nila, hindi based on yung definitive facts. Kaya madugo talaga religion eh. Tinry ko ng dati na umano dyan, mahirap i-ano to. Pero siguro ito naman, isang senaryo din naman ito, no? Pwede ganito nangyari, hindi dahil sa religion naman ito. Pwedeng nangyari ito si ate, nagdadasal dyan, let's say halimbawa, may gusto siyang mangyari, no? God, please. Halimbawa, may kamag-anak siya na nasa hospital. Please, huwag niyo pong pababayaan yung, let's say, tatay ko nasa hospital. Biglang sumakabilang buhay yung tatay niya. Siyempre, yung sama niya ng loob, siguro, kaya niya nagawa to. Pwedeng ganun din kasi. Diba? May sama siya ng loob. Kaya niya ginawa yan. Ibang dahilan naman yun. Personal reason naman yun. Kaya lang, siyempre, yung mga gagawin natin ay may kaakibat na responsibility yan. Diba? Yun ang kailangan mong pagbayaran. Kaya sinasadya mo o hindi. Diba? Let's say, kahit may nasagasaan ka na hindi mo naman sinasadya, biglang tumawid. Wala eh. Involved tayo dun eh. Kailangan mag-take responsibility pa rin tayo eh. Diba? Anyway, mga kababayan ko, magandang hapon sa inyong lahat. Kita-kita tayo mamayang gabi. Bye.